Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Peng, lumalapit muli sa inyo para ating pagbulay-bulayan, pag-usapan ang salita ng Diyos. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga, Uncle Arnel Valeriano, Auntie Elena Valeriano. Magandang umaga sa inyo lahat. God bless you po. Mama Telma Harapalcon et Nilaw dito po sa Pinili. Magandang umaga po sa inyo, pati ng inyong pamilya na kasama nyo ngayon. Maaaring kasama mo ang inyong asawa ngayon at ang inyong pamilya. At God bless you po. Sir Mina Pascual, magandang umaga Sir Min. Ayan, nakabakon ka rin. At siguro ang hirap igalaw ang katawan dahil sa malamig na panahon. Magandang Sunday po sa ating lahat. Ang oras po ngayon ay 5:32 December 6, 2020, Linggo, araw ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa pagbigay sa atin ng kalakasan at buhay. Maraming salamat. Ma'am Edeline Garma Alonso, Ma'am Bel Guillermo, Irene Bumanglag Manguma. Magandang umaga, Irene. Ayan, Irene Bumanglag Manguma. Maraming salamat po, ma'am. Yes, good morning. Maritas Gaspar, maraming salamat po. Manong William Reynon, at saka ang kanyang asawa, si Ma'am Madeline Asuncion Reynon. Ito po ang mga kasama natin ngayon, at maraming salamat sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Na kung maaari, kung bago lang po kayo dito, ilagay po ninyo o i-mention ninyo kung saan kayong lugar o nasaan kayo ngayon habang nanonood ng ating pong morning coffee devotion. Ng ating pong pinag-usapan ay patungkol po sa paglago sa buhay espiritual, at pag-usapan po natin ang patungkol po sa teksto natin o sa ating pong textbook, ang Biblia. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang tanghali dyan po sa Hawaii. Magandang hapon po dyan sa Canada. Magandang gabi dyan po sa England, sa Kent, London, Sunderland, pati na rin po sa Norway, at dyan na rin po sa Spain. Magandang gabi po sa inyo at madaling araw dyan po sa UAE, dyan po sa Saudi Arabia. Magandang madaling araw po sa inyo, na alam ko na kahit kayo po ay antok na o gusto na matulog, pero dahil sa nag-antabi kayo ng ating pong programa, ang Diyos po ang magbibigay sa inyo ng kalakasan at ang tinatawag nating bendisyon o pagpapala. Magandang umaga po sa ating lahat. Nawa sa ating lahat ngayon, meron po tayong tinatawag na excitement, dahil nga salamat sa Panginoon at nagising po tayo. Kaya sabi nga nila, every gising is a blessing, and we thank God that our brain is still functioning well. Dan po tayo magpapasalamat sa Panginoon, dahil kung wala po ito, tiyak hindi po natin alam ang mga nangyari at ginagawa natin. Kaya salamat sa biyaya ng Diyos, salamat sa biyaya ng buhay, salamat sa kalakasan, salamat sa kalusugan, at pasalamatan na rin natin dahil sinabi ng Diyos, in everything give thanks, sa lahat ng ating sitwasyon ngayon. Kung ano mang meron tayo, yung mga nasa sa atin na mga pagsubok, lahat ng nasa sa atin na ating pong nararanasan ngayon, pasalamat pa rin tayo sa Diyos. Dapat magkaroon tayo ng tawag na positibo na pag-iisip at pamumuhay para happy ang lahat. Dahil alam natin, nakasama natin ang Diyos. The Lord will never leave us nor forsake us. Yan po sinasabi ng Diyos. So patuloy lang po tayong magkomento, at mamaya po babasahin po natin lahat ng inyong mga comment. At sa mga nanonood ngayon, in-encourage ko kayo na mag-comment kahit yung lugar lang na kung saan kayo nanonood. Nasa ganoon, ma-acknowledge po namin kayo sa aming at ma-welcome kayo dito sa ating programa. Anyway, you are all welcome to join our morning coffee devotion po. So, update po muna tayo dito sa Ilocos Norte, mga kakape. Habang nagkakape, update ko muna kayo
kung hindi kayo updated sa nangyayari po sa Ilocos Norte, if you want to know more about sa pinag-usapan natin patungkol dito sa kalagayan ng Ilocos Norte, you can like the page of our Provincial Government of Ilocos Norte page sa Facebook, dito sa Facebook, Provincial Government of Ilocos Norte. I-like niyo po, i-follow para updated po kayo sa mga nangyayari sa Ilocos Norte. Kahit na napakabilis na mga chismis o mga sabi-sabi na may nangyayari dito sa ating lugar patungkol po sa COVID-19, maghintay lang po tayo dahil sila po ang ating pong magiging parang tinatawag na official na kung saan manggagaling ang mga updates sa patungkol po sa COVID-19 sa Ilocos Norte. Dahil nabiktima na rin po ako niyan dahil sa mga narinig at nabalitaan, natutuko naman, pero dahil nag-excited ako sa pagpo-post, kaya iyon may pagkakamali doon. Okay, so ito po nangyari mga kakape at update dito sa Ilocos Norte. Meron pong tatlong bagong case ngayon ng COVID-19 sa Lawag City. Dito sa Ilocos Norte, dito po sa Lawag City, meron pong 3 na nagpositibo kahapon po. At ang 3 ito ay taga Lawag City. Dalawang taga Barangay 21. Malapit po yun sa church natin. At isang taga Barangay 20. Doon mismo sa lugar kung nasaan ang church namin, sa Barangay 20, San Miguel. So, ingat-ingat po tayo mga kapatid, mga kape. 2 taga Barangay 21, tsaka isang taga Barangay 20. Kaya ingat-ingat po tayo at lagi nating isipin at sundin ang mga guidelines na binigay sa atin para matulungan po natin ang ating pong sarili at ng ating pamilya at sa lahat ng nasa paligid natin. Always wash your hands, tapos mag face mask, mag face shield kung kinakailangan, at kailangan nating laging pakatandaan yung tinatawag nating social or physical distancing. So, before we pray, tayo ay makinig muna ng isang awitin. Taos pusong pasasalamat. Salamat sa Panginoon. Buhay ka ngayon eh. Salamat tayo sa Panginoon. Malakas ka ngayon. Salamat sa Panginoon. Napakalamig po ng panahon dito, mahangin dito sa Ilocos Norte, sa Lawag City. Sarap pong matulog, pero kailangan po natin gumising para ating pong pag-usapan ang salita ng Diyos at kilalanin pa more ang ating Panginoon. Salamat o Diyos sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dami kong buhay puno ng tuksa. Good morning, Uncle Sammy, Samuel Alonso. Good morning, Ma'am Elamar Pedro Serrano. Maraming salamat po for joining. Malin Castillo Alonso, Ipag, magandang umaga. Tapos Biminda Asuncion Gonzales, good morning po sa ating lahat at mga kape. Manong Rizalito Lopez at kanyang asawa, si Ma'am Florence. Maraming salamat, Manong Lito and Ma'am Florence. Ma'am Erin Cristobal Domingo, maraming salamat po. Kumusta lang po ako kay Press Jeff. Maraming salamat. Janice Cueto, good morning. Maraming salamat, Janice. Good morning. Johnny Boy Bagay Dalere. Magandang umaga sa
Sonny Boy, Bagay Dalere, yung baga bigat mo. And of course, kasama natin dito si Juniver Yasanya. Good morning, preacher. Maraming salamat po for joining. Nemia Tomas, magandang umaga. Nemia, God bless you. Sir Rajesh Sanwani, yes, magandang umaga. Sir Issue, ang ating pong kaibigang Indian National, si Sir Rajesh Sanwani. Maraming salamat po. Meron nga yata kayong kamag-anak na politician dun sa South, Sanwani. Taos puso Marlene Rafa Alonso, thank you very much auntie for joining. God bless you po. Kumusta kayo lahat? Good morning, Kapitan Ruben Sampayan sa Arani. Maraming salamat po, Kap. Yan din po ang aming Kapitan dito sa Cavite, Kapitan Jerry Corpus Alonso. Magandang umaga po sa inyo. God bless you po. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Yes, good morning Sir Vong Asuncion. Maraming salamat po. Happy Sunday morning din po sa inyo. Ayan. So, yan po ang isang awitin na galing po sa papuri. Ayan po. Taos pusong pasasalamat. Dapat nga lang mga kapatid na tayo ay lagi nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyaya at sa lahat-lahat. Magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay nagkakaisa ngayon sa oras na to. Gaya po ng inyong sinabi, kung meron 2 o 3 na magkakasama, na naglilingkod sa inyo at nananalangin, kayo po ay nasa sa amin. You are with us. And we thank you, Lord, for the assurance at sa lahat po na nagsisanampalataya sa inyo. Kami po ay inyong ligtas. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon, at binigyan nyo kami ng pagkakataon para makalapit sa inyo kahit sa panalangin. Maraming salamat po, Panginoon, for the life that you have given us. We thank you for everything, Lord. In every situation, circumstances, trials, troubles, problems, lahat po ng aming hinaharap ngayon, maraming salamat po. Dahil naniniwala po kami na sa lahat po na binibigay nyo at pinapahintulutan nyo marating sa aming buhay, alam namin hindi nyo kami pababayaan at hindi mo kami iwan, lalo na ngayon, panahon ng pandemya. We believe na sa kabila nito, nandun po ano yung gusto nyong ihatid o pihatid sa amin. Na biyaya, gano'n rin po ang aral. Maraming salamat po. Kami po ay lumalapit sa inyo na nagmamakaawa. Kami po ay suutan din nyo ng kababaang loob o pagpapakumbaba. Na sa gano'n ang inyong biyaya ay malayang magtrabaho sa aming buhay. Opo, patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga naisip na hindi tama, sa mga nasabi namin na masama, at gawain namin na hindi po nakapagbibigay sa inyo ng kaluguran
o kasiyahan, patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po sa pagkakataong ito at nilalapit po namin sa inyo bawat isa. We pray for Christine Ednilao sa kanyang pong training sa pagiging pulis, that you may please strengthen her, and so with his classmates, and so with her group. Please provide also their needs, and please protect them from accidents. And please, Lord, bless also her family. At ganoon din po sa bawat isa sa amin. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, kasamang nananalangin, sa mga nakikinig, we pray, Lord, that you may please strengthen them. Kung sila ay nasa abroad, that you may please comfort them. That you may please give them that strength to continue on, to work. At lagi yung bigyan sila, Panginoon, ng ngiti sa labi na kahit na pumalayo sila, that you are giving them assurance that you are taking care of their loved ones here in the Philippines. Maraming salamat po. Kahit sa kahirapan ng kailang pong kalagayan doon, we pray that you may please comfort them and encourage them. At nilalapit po namin sa inyo ang mga mahal namin sa buhay na meron pong mga sakit o karamdaman. Maaring sila ay asawa, mga anak, kamag-anak, kasama sa bahay, kapitbahay, mga kaibigan, na nangailangan po, Panginoon, ng kagalingan sa kanila, mula po sa kanilang mga sakit. We pray that you may please heal them. At ganoon rin po, Panginoon, patuloy po kayong magtrabaho sa buhay ni Janelle Sharp, that you may please strengthen her. Please, Lord, provide also their needs. Maawa po kayo sa bata, Panginoon. At ganoon din po sa complete recovery ni Sir Nemesio Alipio Jr., kay Banjirin Bendia. Ganoon din po, Panginoon, kay Natalie Cheng. Pati na rin po, Panginoon, kay Auntie Marilyn Raka Alonso, kay Ma'am Trinidad Cabigon, at kay Ma'am Geraldine Manuel, Chiki Alonso, LD Alonso. Ganoon din po, Panginoon, we are praying, Lord, for giving strength, for the strength that you will give to our loved ones who are weak, that you may please heal each every one of us. Sa lahat po ng aming mga karamdaman, we pray that you please have mercy on us. Ganoon din po, Panginoon, sa kalusugan po ni Auntie Irene Alonso, Uncle Jimmy, Uncle Sammy, Uncle Flor. Ganoon din po sa kalakasan at kalusugan, kagalingan ni Manang Irene Laborte. Maraming salamat po. Patuloy po kayo sa pagbibigay po ng inyong awa sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nanonood ngayon, kung sila may sakit, we pray that you may please touch their bodies and help them, Lord. Heal them. Maraming salamat. Mga victims po ng COVID-19 na naka-quarantine, isolated, we pray that you may please protect them and please give them the strength that they need, that they can survive ang virus na ito. And please protect also the frontliners, ang mga doctors, nurses, medical staff, mga pulis, mga kasundaluhan, that you may please protect them as they are the one who is looking for the betterment of the people, though you are the one who do it or who is doing it. But please, Lord, strengthen the policemen, the soldiers who are watching for the peace and order of our places. Please, Lord, protect our president. Bless our country. Ganoon din po, Panginoon, sa lahat po ng mga senado at sa kongresista, that you may please dalhin mo po ang pagkakaisa, pagmamahalan, at tinatawag na harmony. Maraming salamat po. Na huwag mo pong hayaang magtagumpay ang lahat po ng plano ng kalaban ng gobyerno. That you may please strengthen also our governor, our mayor,
Ganoon din po sa aming pong mga barangay. That you may please protect us, especially the barangay captains at mga barangay officials. That our constituents will follow the order or the guidelines for their health. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon po kami po ay lumalapit sa inyo. We are praying for the teachers. Opo, lahat mo ng mga teachers that you may please dagdagan mo po pa po ang kanilang pasensya at saka good health po. Ibigay mo po sa kanila. Protection din po sa mga naglalayag, sa mga nabibiyahe, at saka protection din po, Panginoon. And please give wisdom to those who have their own business, that they may use their business to glorify your name, that we can show the Lord Jesus Christ in our lives. Maraming salamat po, Panginoon. Kahit saan man sila naroon ngayon, Panginoon, either sila ay lockdown o mayroon pong MECQ, whatever the situation is right now, nandiyan po sa Hawaii, sa ibang bansa, that you may please protect them all and please strengthen them, please Lord. Bantayan mo rin po ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Ituruan mo po ninyo kami ngayong umagang ito as we learn about your word at kilalanin pa namin kayo ng lubusan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat mga kakape sa inyo pong pagmamahal sa Panginoon at sa inyong oras, sa inyong puso na ilapit ang ating pong sarili sa Diyos at ilapit ang ating pong mga request sa ating Panginoon. Muli, patuloy lang po kayong mag-comment at maya po babasahin po natin lahat yan at tayo na ay dadako sa ating pong pag-usapan ngayon. Dahil ang ating pag-usapan ngayon ay aminin ko po sa inyo, ito ang isa sa mga pinakamahirap na doktrina when it comes to the Bible, when it comes to the doctrines of the Bible. Opo. Ito po ay isa sa mga pinakamahirap ituro at unawain. Lalo na sa patungkol po sa Diyos. At ang ating pag-usapan ngayon, mga kakape, gaya po ang ating pong nabasang caption na ang katangian ng Diyos. Opo, ang mga katangian ng Diyos. The attributes of God. Dito po ang ating pong paksa na ating pong konsentrasyon ngayon, na kung saan napakalaking question sa ating lahat patungkol po sa katangian o sa likas o kalikasan ng Diyos. Opo, kahapon po ng ating pag-usapan sa nakarang mga araw, we are talking about the empowerment. Yung pong kalakasan natin, yung nabibigay sa atin ng kalakasan, mapagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Tandaan po natin to. Tayo po ay nilalang ng Diyos at binigyan na ng buhay para gamitin ng Diyos. We were created by God for Him. Opo, tayo po ay ginawa ng Diyos para sa Kanya. And as we are still alive, yan po ang pagpapatunay na meron pang dahilan, meron pa tayong dapat gawin dito sa lupa. And that is to serve God. As to serve God, serving others, and let us serve with humility. Napakalaga po yung tinatawag na humility. Dahil kung wala pong humility sa atin, ang nananalaytay sa atin o nakikita o nagmamanifest sa ating pong katauhan ay ang ating pride. Yung pong pride na yan, sinasabi ko po sa inyo na ito po ang dahilan kung bakit hindi makapag-penetrate at makapagtrabaho ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Because if we have that pride, lahat po ng mga blessings o lahat po ng mga nasa sa atin, our possessions, lahat po ng nasa sa kami natin, we will say everything that we have ay galing po sa ating sariling lakas, sa sarili nating kasipagan,
at sa sarili nating kakayahan. Yan po ang magiging kaugalian natin, o yung tinatawag nating ganun po natin in-interpret ang mga bagay-bagay na dumarating sa ating buhay. Na ang katotohanan, hindi po natin makukuha lahat ng ito. Hindi po tayo magkaroon ng mga bagay-bagay na nasa atin ngayon without the life that God gave you. Gave to you and gave to me. Mga kapatid, kaya napakahalaga na ating pong unawain na lahat po ng nasa sa atin ay nanggagaling po sa kamay ng Diyos. That's why in order for us to understand that, we need to be clothed with humility. Kailangan natin magkaroon ng pagpapakumbaba, that we understand and we know that lahat po ng nasa sa atin ay nanggagaling po sa kamay ng Diyos. Kaya purihin ng Diyos that every time that you have these things, these material things, every possessions that you have right now, the position that you reach, that you attain, lahat po ng ating pong mga nakamtan o nakuha sa ating pong buhay, nakamit sa ating pong buhay, kailangan po nating magpasalamat sa Diyos, ibigay natin lahat ng papuri sa Kanya, dahil pinagkatiwalaan tayo ng mga ito. Dahil ang puhunan po ay binigay ng Diyos sa atin. Our life and our strength and good health. Napakalaking bagay po nun. So, humility ang key para po ang biyaya ng Diyos o ang blessing ng Diyos o ang grace ng Panginoon ay mapapasa atin at ito ay malayang nagtatrabaho sa ating buhay. Yun po ang mga napag-usapan natin na habang naglilingkod sa Diyos, kailangan natin siya. Dahil without Him, we can do nothing. And we are nothing. Yun po ang katotohanan. So, napag-usapan po natin kung paano tayo maging matibay dahil ang protection po natin ay nanggagaling sa Diyos. At siya rin po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan at ang ating pong mga isipan ay dapat nakatuon sa salita ng Diyos, which is our standard. At kailangan nating bantayan ang ating pong patotoo sa buhay, yung ating pong ginagawa, our actions, our words, the way we look, the way we speak, the way we react in everything. Kaya kailangan nating maging magandang halimbawa sa iba. We need to have a good testimony to everyone. Bakit natin ginagawa? Bakit kailangan natin gumawa ng kabutihan? It is because ito po ang kalooban ng Diyos. Gumawa tayo ng kabutihan dahil tayo ay mga anak ng Diyos para sa kanyang ikalalahati, para may lulahati natin at may natin ang pangalan ng Diyos, that we can show the Lord Jesus Christ to others, that they may see or that they can see Jesus working in our lives. Tayo mga anak ng Diyos at para maiabot at maisiwalat ang salita ng Diyos, lalong-lalo na yung kaligtasan na dapat malaman ng ating mga minamahal o mahal sa buhay. Yun po mga kapatid. At lagi nating pakatatandaan na kailangan natin gumawa ng mabuti dahil nga tayo ay mga ligtas, tayo ay mga anak ng Diyos. Because it is useless if we are saying that we are children of God and then we are not doing anything for the Lord. Kaya nga tayo niligtas ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Kaya napakahalaga mga kape na ating pong ilagay sa ating isipan, sa ating puso. Na tayo ay buhay ngayon, it is because of His will. Tayo ay pansamantala lamang na mabubuhay dito sa lupa. We are only pilgrims, we are only traveling. Tayo po ay naglalakbay lamang sa landas ng ating buhay at darating tayo sa punto na ang Diyos kukunin na niya ang ating buhay o tayo makakarating sa finish line ng ating pong buhay. At ang mga bagay-bagay na ating nagawa sa paglilingkod, yun po ang gagantimpalahan ng ating Diyos. Yun po ang biyayaan o i-rewardan ng ating Diyos. At yun po, kilalanin natin mas maigi pa ang Panginoon Diyos. Sino ba ang Diyos? Saan ba siya nanggaling? Basahin po natin ang sinasabi ng aklat ng Juan. John chapter 4, verse 23.
ang katangian ng Diyos o the nature or the moral attributes of God and the natural attributes of God. Ang mga katangian ng Diyos o ang likas niyang katangian, ito pang ating pong pag-uusapan. John chapter 4 verse 23 and 24, ito pong sinasabi. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. So dito sa ating verse na ating pong nabasa, sinasabi po rito sa Tagalog, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisimba o nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Dito po natin may papakita mga kakape na ang Diyos po ay isang Espiritu na kung saan kailangan natin bilang nagsisisamba sa Kanya, kailangan natin magsisamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kung ating pong unawain ito ng madaling maintindihan, yung pong ating pong siyang sambahin na nanggagaling po sa ating puso, yung walang halong pagkukunwari. And the Lord God is looking for true worshipers. Siya po ay naghahanap ng mga tunay na magsisamba sa Kanya. Yung siya ay kanilang itinataas at minupuri, binibigyan ng papuri sa lahat ng bagay. Yun po ang hinahanap ng Diyos, na sa lahat na nangyayari sa kanilang buhay ay lagi nilang pinapasalamatan sa Diyos, ang Diyos, at every time that they receive blessings and every time that these testings, trials, circumstances, and situations in life na dumating sa kanila na kahit hindi natin kagustuhan, we will give all the praise to God. Yan po ang hinahanap ng Diyos. Yung meron po tayong pusong laging handang magbigay ng papuri sa Kanya, mapanegatibo o positibo ang mga nangyayari sa ating buhay. Lagi natin sinasabi sa Kanya, purihin ang Diyos. Praise the Lord. Dumating ang problema, purihin pa rin ang Diyos. Salamat pa rin sa Diyos. Dumating ang mga biyaya, purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil lahat ng ito ay pagpupuri o pagsasamba sa Diyos. That every time that we receive something or we experience something, every morning that we wake up, every time that we will do something and we have done something that will give benefit to others, that will be beneficial to everyone, let us praise God dahil lahat po ng ating nagagawa na kabutihan ay hindi po nanggagaling sa atin. Ang mga bagay-bagay na nangyayari sa atin o ginagawa natin kabutihan, ito pong lahat ay dahil po sa banal na Espiritu na nasa atin po o nananahanan po sa atin. Kaya purihin ang Diyos, and God is looking for true worshipers. Mga kakape, ang tanong, ikaw ba ay tunay na nananamba, nagsisisamba sa Panginoon? Every time that ang aking punto rito mga kapatid, it is not always. Hindi po sa pagpunta lang po sa church o sa simbahan tayo nakapagsisasamba sa Panginoon. But every time that we pray, every time that we talk to God, every time that we praise God, that is already pagsamba sa ating Panginoon. And God is looking for true worshipers. And God is looking for you and for me, that we may worship Him in Spirit and in truth. Na magsisamba tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Now the Lord is that Spirit. Yan. Now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. There is liberty. Kung nasa sa atin ang banal na Espiritu, there is liberty. Meron tayong kalayaan. Salamat sa Diyos. Alam niyo ba, when it comes to kalayaan, alam niyo ba na dati tayo po ay mga bilanggo ng kasalanan. At hanggang ngayon, ang kasalanan ay patuloy na nagtatrabaho sa bawat tao dahil nga po ang ating pong katawan ay may likas po na tinatawag na makasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. Tayo po ay bilanggo ng kasalanan. At dahil doon mga kakape, ito po ang dahilan kung bakit ang Panginoong Diyos isinugong niya ang kanyang anak na siya po ang naging buhay na sakripisyo. Siya po ang naging final o total o tinatawag nating complete sacrifice para sa atin. For we before are tinatawag na bondage of sin. Tayo po ay naging bilanggo ng kasalanan. Pero dahil sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, siya po ay pinako sa cross at dumanak ang kanyang dugo na pinambayad po sa ating kasalanan at pinamtubos sa atin. At dahil sa ating pong pananampalataya sa Kanya, tayo po ay Kanyang niligtas, tayo po ay Kanyang tinubos. At ang ating pong pagkabilanggo sa kasalanan ay nawala. Tayo po ay nabigyan ng tunay na kalayaan. And that is what this verse is saying. That kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, because the time that we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, nananahanan po sa atin ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu na nasa sa atin, siya po ang nagbigay sa atin ng kalayaan mula sa kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, kung hindi mo patiyak, if you are not yet sure that you accepted the Lord Jesus Christ already in your heart, pag hindi mo pa sigurado na merong panahon na tinanggap mo si Kristo noon, why not accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior today? Right this moment. Ang sabi ng Diyos, lahat po tayo ay may kasalanan. Dahil sa ating kasalanan, tayo po ay mapaparusahan sa impyerno. Ang impyerno po ay hindi po pananakot na mga ngaral ng salita ng Diyos. Ang impyerno po ay totoo. At nandyan po sa banal na kasulatan. And the Bible says, because of our sins, there is a penalty. There is a penalty of our sins. Actually, ang sinabi ng Diyos, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng isang kasalanan ay mga kamatayan. Bakit mga kamatayan? Because there are two kinds of death. May dalawang uri ng kamatayan. Una, ang kamatayang physical, which is our body, our physical, at spiritual death. Yung tinatawag na yung ating pong yung death na word o yung kamatayang salita ay ang ibig sabihin nun ay paghihiwalay. Opo, halimbawa po, ang ating pong katawan, when it comes to physical death, pag naghiwalay ang kaluluwa at katawan, ang ating pong katawan ay maging unconscious. Patay na. Opo. Ang spiritual death naman ay yung mahihiwalay tayo sa Diyos. So God is in heaven and we will be separated from Him because of sin. And that is death. That is punishment to hell. Ulitin ko po, ang spiritual death na sinasabi, tayo po ay mahihiwalay sa Diyos na hindi po tayo makakapiling ng Diyos because dahil sa kasalanan na nasa sa atin, tayo po ay mahihiwalay sa Diyos. Tayo po ay pupunta doon sa dagat-dagatang apoy o doon sa tinatawag na impyerno ngayon. Ngayon mga kapatid, ang sabi ng Diyos, for the wages of sin is death. Gusto kanyang iligtas. Gusto niyang ibigay sa iyo ang buhay na walang hanggan. Why don't you accept the Lord Jesus Christ now? For God so loved the world
that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. One thing more, in John chapter 1 verse 12 it says, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God." Sa lahat po ng nagsitanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So if you will decide today to accept the Lord Jesus Christ as your Savior, na nanggagaling po sa iyong puso, God will also do His promise to give you eternal life and to save you. Yan po ang sinasabi ng Diyos. Why don't you pray with me right now? Kung gusto mo o nais mo tanggapin si Kristo, dahil hindi mo sigurado na merong time noon na tinanggap mo siya. I'm not saying about religion here. I am saying about the salvation that God wants to give you this morning. Gusto mo bang tumanggap o tanggapin si Kristo ngayon? Okay, if that is your decision, let us pray. Mas sumunod ka lang po sa ating panalangin nang galing po sa iyong puso. Sabihin mo sa Kanya, makiusap ka, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Maraming salamat po sa pagmamahal mo. Tinatanggap kita ngayon sa aking puso. Tinatanggap kita sa pananampalataya. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa pagmamahal mo, sa kapatawaran at sa kaligtasan. Maraming salamat sa inyong salita. Mula ngayon, Panginoon, turuan mo ako na mabuhay para sa inyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, sa lahat po na nagsitanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yun po ang pangako ng Diyos. So, if you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, the Holy Spirit came into your life, into our lives. At doon ang sabi ng Diyos, kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, nandun ang kalayaan. Tayo ay nakalaya na mula sa kasalanan. And God should be praised because His promise fail not. Those promises, the promises of God will never fail. And God's promises He will accomplish. He will do it because He is God. Gaya po sabi ng Titus 1:2, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Yan po ang ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ngayon po, gaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, patungkol po sa Diyos ang ating pag-uusapan. Ang tanong ito, saan nanggaling ang Diyos? May gumawa ba o lumalang sa Kanya? Ito po yung ating pag-usapan, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ito ang pinakamahirap na doktrina na ating pong patutunayan sa pamamagitan ng Biblia. Because if you are a Christian, if we people will accept the teaching of the Bible, tayo po ay hindi mahihirapan sa pag-unawa o pagkilala sa ating Panginoon. Saan ba nanggagaling ang Diyos? Meron nagtanong kung totoo yung sinabi ng Biblia do sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and earth. Saan naman siya nakaharap noon? Magandang tanong, hindi ba? At tinutukoy niya kung saan ba siya nakaharap. Sa silangan, sa hilaga, sa timog o kanluran. Parang ganon. But if you will think about that, let us remember, ang ating pong kaisipan ay may hangganan. Hindi po pwedeng gumawa tayo ng istorya sa likod ng hindi natin alam mga pangyari. Kailangan may proof. Ang science kasi, kung walang pruweba, hindi dapat naniniwala. To see is to believe. Yun po ang sinasabi nila. Dahil nga, sa totohanan, when it comes to agham, hindi naman lahat ng science ay mali . They are trying to prove everything. Kaya, magandang trabaho, malaking trabaho yung ginagawa nila. Pero, para sa ating, gagaya ng mga science o agham, that they are proving everything,
but they are using the things that they see or that they can use na nandito na to prove everything. Pero sa atin kasi, ang tanong, paano natin may prove na meron Diyos? Saan ba nanggagaling ang Diyos? May lumalang ba sa Kanya, gumawa sa Kanya? Ito po ang sinasabi ng Biblia. Okay, Biblia. Biblia kasi, dito lang naman manggagaling ang ating pong pananampalataya sa Biblia. Saan ba natin narinig yung salitang Diyos? Saan ba natin natutunan ito? Sige, narinig mo sa inyong mga pastors, narinig nyo sa inyong mga pari, sa mga pari, narinig nyo sa mga ministers, ang Diyos, narinig nyo sa inyong mga ninuno. Pero saan gagaling ang salita ng Diyos? Pero saan gagaling ba talaga ang Diyos? Saan ba siya nanggaling? Ulitin ko po, may gumawa ba sa Kanya? May naglalang sa Kanya? The question or the answer is in the Bible, because He is the self-existent God. Siya ang self-existent one. He is the supreme being. Kaya kung titignan natin mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia, ito. Hebrews 11:6. Ito ang sinasabi. Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. Okay? Faith. For he that cometh to God must believe that He is. Sa lahat ng mga lumalapit sa Diyos, dapat naniniwala sila sa Kanya. And that He is the rewarder of them that diligently seek Him. At siya ang pinakamalaking reward o gantimpala sa mga naghahanap sa Kanya o sa mga nagsasaliksik patungkol sa Kanya. So, ang sinasabi dito mga kapatid, without faith, it is impossible to please God. Kailangan natin ng pananampalataya para masiyahan ng Diyos. At sa lahat ng mga nagsisilapit sa Kanya, dapat maniwala na siya nga yun, that He is God, and He is the rewarder of everything. Now, faith is the key for a person to believe in the existence of God. Kailangan natin ng pananampalataya para atin pong makilala at ating pong matatanggap na meron po talagang Diyos. Dahil nga po, faith is the key for a person to believe. Para tayo maniwala at manampalataya sa Kanya, kailangan nating sinasabi ng Hebrews 11:1. Ano ba sinasabi ng Hebrews 11:1? Ito ang sinasabi ng Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay bumubuo ng mga bagay-bagay na ating inaasahan at ebidensya o patunay ng mga bagay-bagay na hindi nakikita. So hindi lang po yung nakikita natin, yung mga patunay, kundi dito mga kapatid, yung hindi natin nakikita. That is what we call faith. Like for example, ang Diyos. We believe that there is God na hindi pa natin nakikita. Yun po ang pananampalataya. And even in heaven, we believe in heaven. At hindi pa rin natin nakikita ang langit. Yun po sinasabi ng Diyos. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. God introduced Himself to Moses as the I am. Okay. Tumuli mga kapatid, Exodus 3:13, ito yon. Alala nyo nung panahon ni Moses. Because one time in the life of the Israelites, noong sila po ay namuhay o nanirahan doon sa Ehipto, the sons of Jacob live in Egypt. Dahil nga po nahihirapan sila noong panahon doon sa lugar nila. And if you remember, Joseph, the son of Jacob, na siya po ay binenta ng kanyang mga kapatid
at siya ay binenta bilang naging alipin ni Potiphar hanggang sa siya po ay kinulong, hanggang siya po ay naging gobernador ng Egypt. At nung panahong yon, ang Egypt po ay napakayaman at maraming pagkain. So, ang mga anak ni Jacob ay pumunta doon sa Egypt at doon sila nanirahan because of Joseph. At doon sila nagparami hanggang dumami ang kanilang angkan doon sa Egypt. At dumating yung time na isinilang si Moses. At si Moses yung ginamit ng Panginoon para mailabas yung mga Israelites doon sa Promised Land. From Egypt to Promised Land. O sa lupa na ipinangako para sa kanila. Yun na yung Israel ngayon. Ngayon, nung tinawag ng Panginoon si Moses, gagamitin kita, ilabas mo sila mula sa Ehipto at dalhin sa ipinangakong lupa para sa inyo. But Moses asked God, tinanong niya ang Diyos, kung magtanong sila sa akin, ano ang authority na mayroon sa akin at paano ko sasabihin, anong sasabihin kong pangalan mo? And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, What is his name? Ano ang pangalan ng Diyos? What shall I say unto them? Ano ang sasagot ko sa kanila? Pag tinanong nila ako, anong pangalan ng Diyos? And God said unto Moses, I am that I am. Ako, yaong ako nga. Ako, yung ako. Yung sinabi ng Diyos. And he said, Thus thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Sabihin mo sa kanila, ang yaong ako nga, ang nag-utos sa akin para palabasin kayo, para ilabas kayo mula dito sa Ehipto. Yan ang sinabi ng Panginoon Diyos kay Moses. Kaya kung tingnan natin, napakahirap intindihin, mga kape. He has no beginning and no end. God has no beginning and no end. Revelation chapter 1 verse 8, ito sinasabi, I am Alpha and Omega. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Ang Diyos po ay ang Alpha at Omega. Ang ibig sabihin nun, wala siyang simula, wala siyang katapusan. God is eternal. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit gaano natin isipin kung saan siya nanggaling, hanggang doon lang po tayo sa alam natin. And our security, ang atin lang pong tinatawag na ang atin lang po, ang nabibigay lang po sa atin ng kapanatagan ay ang salita ng Diyos o ang Biblia. Ngayon po, He exists before everything and He created all that we see and can see. He is the creator of the visible and invisible. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Colossians chapter 1 verse 16, for by Him were all things were created. Dahil sa Kanya, nalalang o nilalang ang lahat. That in heaven, lahat ng nasa sa langit, at lahat na nandito sa lupa, ang mga nakikita at mga hindi nakikita, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. And He is before all things, and by Him all things consist. Bago ang lahat, nandun na siya. At lahat ay nagkaroon, lahat po ay nagawa, lahat po ay nalalang dahil po sa Kanya. At ang sabi ng Diyos, those who believe in the existence of God, those who don't believe in the existence of God is a fool. Okay, those who
don't believe. Yan. Sandali lang ha. Ayos ko lang po yung sinulat ko kanina. Those who don't believe in the existence of God is a fool. Psalms 14:1. Ito sinasabi ng Psalms 14:1. The fool hath said in his heart. The fool hath said in his heart, there is no God. Pag ang isang tao raw, sinabi niya, walang Diyos. Siya po ay isang mangmang. And because they are mangmang and for they believe not the existence of God, dahil hindi sila naniniwalang mayroong Diyos, ito ang dahilan. Kaya ang nasa isip nila, corruption. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Sa mga taong hindi naniniwalang may Diyos, they are corrupt. At sinasabi dito, they are mangmang, they are fool, and they are corrupt. At gumagawa sila ng mga bagay-bagay na hindi po maganda. Because for them, there is no law. Wala po silang kinakatakutan. Dahil wala ngang Diyos. At wala silang nagagawang kabutihan. Now, alam nyo ba na ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos, yun yung mga problema ng ating lipunan. Dahil wala po silang takot. Ang pinaglalaban nila, yung sarili nilang kapakanan. Yan po ang mahirap doon. Ang mga nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak. Sila'y nagsisigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. At sila hindi gumagawa ng mabuti. So tandaan natin, God is the self-existent one and He is the source of all life. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng buhay. John chapter 5 verse 26. For as the Father hath life in himself, so hath He given to the Son to have life in himself. Ulitin ko po. For as the Father hath life in himself, so hath He given to the Son to have life in himself. Yan po ang ating Panginoon. Introduction pa lamang po ito. Pero marami pa tayong dapat maintindihan patungkol po sa ating Diyos. Kaya tandaan po natin, God is the self-existent one. He is the self-existent God. Na siya po ay noon nandun na at wala siyang katapusan. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. Because God is eternal. Siya po ang nagmahal sa atin. Siya po ang nabigay at nagsugo sa kanyang bugtong na anak. Nang dahil sa ating pananampalataya at nagsinanggap tayo sa kanya, tayo po ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. God is eternal and He gave us eternal life because of faith or by faith sa kanyang ginawa sa atin. By faith sa kanyang pong anak na bugtong na si Jesucristo. At salamat sa Panginoon, because of that faith, tayo po ay nangagliligtas, tayo po ay niligtas ng Diyos. Salamat sa kanyang pangako. Kaya ngayong umagang ito, ang dapat pasalamatan natin ng Diyos. Salamat po, Ama, salamat po, Panginoon Diyos, dahil minahal mo ako, dahil ibinigay mo ang inyong bugtong na anak para sa akin, at dahil sa pananampalataya, maraming salamat, Panginoon, at niligtas mo ko, at binigyan mo ako ng buhay, because you are the source of our life. Maraming salamat po, for we are still alive, kami po ay dapat magpagamit sa inyo. Pasalamat ka sa Panginoon, dahil buhay ka pa at meron pang gustong ipagawa ng Diyos sa iyo. Malaking bagay po ito na ating natutunan because we have learned that He is our God, the God that we believe. Ang Diyos na ating pong sinasampalatayahan ay ang Diyos na walang hanggan. At salamat sa walang hanggang buhay na ibinigay niya sa atin dahil sa pananampalataya. Kaya dapat magsaya po tayo, magpakaligaya na naglilingkod sa ating Panginoon. Bukas po, pag-usapan pa natin, marami pa tayong pag-usapan patungkol po sa mga katangian ng Diyos.
Nandyan yung katangian ng Diyos na siya po ay santo o banal. Siya po ay matuwid. Siya po ay just judge. Siya po ay mahabagin, mapagmahal, napakabait, at ang Diyos ay pag-ibig. Ito po ang ating pag-usapan bukas at ating pong aralin isa-isa ang mga ito para makilala natin pa more ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang katangian. Purihin ang Ama, purihin ang Anak, purihin ang Espiritu. Salamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Thank you Lord for giving us understanding, though some of us can catch up. But I believe Lord and I thank you for your word na aming pong inaaral ngayon. Alam niyo po, Panginoon, ang aming pong kapasidad. Alam niyo po ang limitasyon ng aming mga isipan. Kaya Panginoon, dinadalangin namin sa inyo that you may please explain to us in a simple way about you. Because we want to know you more, O Lord. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Please bless the birthday celebrants today. Bless each every one of us. Bless the viewers. Bless the listeners. Maraming salamat. Please, Lord, heal our land. Please have mercy on us. Please, Lord, kung ano po ang mga problema nila, kung meron silang mga kinakatakutan, meron silang mga bagay-bagay na hindi po sila mapakali, hindi po nila alam ang gagawin. We pray that you please comfort them and please help them with their problems, that we may learn to cast everything to you because you really care for us. Maraming salamat po. Bless us today and help us. Give us strength. Tulungan niyo po kami na mapaglingkuran namin kayo in spirit and in truth. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga at salamat po sa inyo lahat. At ngayon po we will play the birthday song po sa mga birthday celebrants this morning. Okay, happy birthday sa lahat sa inyo. Ngayong araw na ito, Sunday, December 6, 2020. Ayan po. Ating pong patugtugin na ang birthday song. Okay, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday kay Maki Geralde, kay Jade Batallones, kay Randy Miguel, kay Abjay Balaybay, Abijay Balaybay, kay James James, Isa Pascua, Joshua Marie Pascua, Gwen Maxine Azotea Sampayan, Kapitan Ruben, happy birthday. Gwen Maxine Azotea Sampayan, happy birthday. Kay Maureen Kitog, happy birthday. Kay Rino Alonso, happy birthday. Kay Regina May Asuncion, kay Bless Reyes Curameng Corales, Bless Reyes Curameng Corales, at saka kay Eunice Joy Cirilo, happy birthday sa iyo. Happy birthday sa inyong lahat. God bless you all. Birthday ang abutin mo. Happy birthday to you. Purihin ang Diyos. Maraming salamat sa inyo mga kapatid for joining us, for your time. God bless you. Hindi po nasasayang ang oras natin na pagsama-sama dahil meron po tayong puso na gustong lumago sa espiritual at lumago sa ating pong buhay tungo sa tinatawag natin maturity sa buhay natin espiritual. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all. Happy birthday sa mga birthday celebrants. Happy birthday Rino Alonso, Eunice Cirilo. Maraming salamat. Ikaw ay maligaya, katulad ngayon, mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy birthday to you. Happy birthday sa inyong lahat. Maligayang bati sa'yo. Ayan. Thank you very much. God bless you all. Thank you very much, Brother Edward Liberato. Patuloy lang po tayo, Brother Edward. Maraming salamat. God bless you. Mark Angelo Gawiran. Maraming salamat, Mark Angelo Gawiran. Ma'am Telma Hara Palcon at Nilao. Maraming salamat.
Michelle Ranada, maraming salamat Michelle, patuloy lang tayo. Sir, Manong Franklin Simeon Santos, maraming salamat. May balita ba tayo dyan? Maraming salamat Sir Franklin, good morning, God bless you. Nilo Luis, maraming salamat. Kian Sabion Corpos, maraming salamat. Good morning Kian, dyan sa America, maraming salamat. Carl Jesly Rabor, maraming salamat Carl, God bless you. Jocelyn Gutierrez Akuba, happy birthday sa'yo, belated. Thank you very much, Jocelyn. God bless you. Brenda Rosales, and of course, kay Judy, yung kanyang asawa. Magandang umaga sa iyo. Thank you very much for always watching, Judy. Maraming salamat. Brenda Rosales, good morning. Maraming salamat. Ria Lynn, thank you very much. Good morning. Sheng Lagura, maraming salamat. Sa iyo, Rebecca Tolentino, thank you very much for joining. Rebecca, maraming salamat. God bless you. Leia Adriano, maraming salamat, Leia Adriano, God bless you. Florelisa Alonso Salvador, thank you very much. Kas sa Marikina, God bless you. Raquel Bumalag, Manong Joseph Bumalag, thank you very much. Kay Micaela Ragadi, thank you very much Micaela, thank you very much for always sharing. Mayrisa Marcelo Ako, malamig na umaga mga kape. Happy blessed Sunday to everyone. Maraming salamat Manang Marisa Marcelo Ako dyan po sa Bacara. Mary Dedet Maningas, maraming salamat Manang Merling. David Asuncion Maningas, maraming salamat. Rosalie Avero Maningas, thank you very much. Salscon Louis Respicio, maraming salamat Manang. Pelumina PJ, maraming salamat. Mac Ragasa Guarino, maraming salamat Mac Ragasa Guarino. Ayan po. Florencio Alonso, maraming salamat Uncle. Thank you very much Uncle Flor. Kagawad Florencio Alonso, maraming salamat. Hilda Agpapawa. Hilda Agpawa, maraming salamat sister. God bless you. Marivic Reyes, thank you po. Kas Jepong Jeff Alonso, God bless you. Underly Tagudin, Underly Tomas Tagudin, maraming salamat ma'am. Salamat po. Jonathan Culyado, thank you very much. Good morning Jonathan. Lawrence Alonso, good morning. Good morning. Thank you very much. Laika Asuncion, maraming salamat. Ayan po. Sino ba? Kate Leonard Miguel Gamiao, maraming salamat Sir Kate Leonard Miguel Gamiao, maraming salamat po. NJ Ajok Butoy Juan, maraming salamat. Thank you very much. God bless you. NJ Ajok Butoy Juan. Primrose Manglalan, sister, thank you very much sister. Mildred, attorney to, Engineer Mildred Alonso Ramos, maraming salamat po. Pasensya na po kayo, nag-overtime po tayo ngayon kasi talagang napakahirap ituro ang patungkol po sa doktrina, patungkol po sa Diyos. Marami pa rin pag-usapan bukas. Cheryl Sampayan, maraming salamat. Ingat ka palagi. Imelda Marcos, welcome po. Maraming salamat Ma'am Imelda Marcos Paguyo. Ayan, maraming salamat po. Marilyn Ancheta Seredon, maraming salamat po. Thank you very much Ma'am Marilyn, ingat po kayo palagi. Romualdo Rivera Tibar, of course kay Jinky, maraming salamat. God bless you. Ayan. Vong Asuncion, maraming salamat at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Salamat Kapitan Ruben Sampayan, of course sa ating pong Kapitan Jerry Corpus Alonso. Mulit-muli, ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi. Lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng bagay, lagi nating unahin ang Diyos. Maraming salamat po. Christopher Pascual, God bless you po. At sa lahat, okay, do good to others. Unahin po natin ang Diyos mga kapatid. God first, tandaan po natin yan. Do good to others, follow the guidelines, support LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, the community, our country, and let us pray for the world. Tandaan po natin yan. God bless you all. Merry Christmas and I love you.